Tayong pakialam ha, di natin kilala ito mga pulis na ito. Sana lang, ito'y hindi bunga ng politika. Kasi doon pa lang sa tinig ni Secretary Remulla, mayroon na kagad politika eh. Doon sa, ito'y may kinaugnayan o maaaring ito'y parte ng war on drugs. Tayo na, layo, di ba? Kahit si Basti nagtaka eh. From sabungero, naging war on drugs. Sana hindi ito, kasi baka mamaya, alam naman natin yung nangyari kay Grijaldo, di ba? Alam natin na pinulitika si Grijaldo, pinipilit siya magsalita. Nung hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte, ikinulong. Naalala niyo yun, si Grijaldo. Ako, again, hindi ko kilala ito yung mga pulis, hindi ko sinasabing ganito ang nangyari sa kanila, pero posibleng ito ang mangyari sa kanila. Oh, kayo, idikit ninyo ito sa war on drugs ni Duterte. Pag hindi, kulong kayo. Maaari. Hindi ko sinasabing ganun ang ginawa nila ha, pero maaari din. Kasi ganun ang ginawa kay Grijaldo eh. Yun yung sinabi niya eh, na pinipilit siya ng dalawang kongresista na idikit kay Duterte yung issue nung hindi siya sumunod, kinulong. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing na... Kasi may bidyong lumabas na pinuntahan daw niya si Speaker. Bidyong lumabas. Pag tiningnan niyo yung video, tingnan niyo na lang sa bilyonaryo yun eh, na channel. Pag tiningnan niyo yung video, halatang CCTV. Sino ang naglabas ng CCTV sa Kamara? Your guess is good as mine. Oh shit, di ba? Galing yung English yung banat ba? Sinabi ni Escudero na ang impeachment pinis na. Kalas, sabi nga ng mga Arabo, kalas. Pinis na nga. Pangalawa, aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. Yun! Di ba? Gago! Kayong mga tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman, ako talaga. Iba ka talaga. Pagka, hindi, alam mo, ito kasi si Tamba, pag ito hindi nasusunod yung gusto niya, para itong spoil brat. Pag hindi natutupad yung gusto niya, aawayin niya. Hindi natupad yung tinabla na nga ng Senado yung PI, tinabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President itong si Chis Escudero. Kaya sabi ni Escudero, abay, merong demolition job na nagaganap. Naku po, pagkatapos nung pinis na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayong-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, decision mo yung mga chairmanship. Even if sabihin na natin, dinonominate yan, binigay niya kay Marcoleta yung chairmanship. Ayun, grabe na, Blue Ribbon Committee. Ano ba yung Blue Ribbon Committee? Ito po yung nag-iimbestiga sa mga ulul at mga gunggong at mga tarantadong government official. Partikular na yung mga gahama, mga buhaya. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dyan, di ba? So, alam na natin. Pinuntirya ni Marcos yung korupsyon sa flood control project. Sino ba tatamaan dyan? Sino ba ang mga kontratista? Alam naman po natin na ang kontratista dyan ay yung mga mambabatas Marami ho dyan, kontratista dyan, mga kamag-anak ng mambabatas. I-google nyo. Ito, para kayo na lang umakalam, i-chat GPT nyo, tanongin ninyo, who are the alleged kontratista? Kahit Tagalog pwede, o House of Representative, lalabas na ho yan. At ang mismong nilagay
ni Escudero at pinayagan niya ay si Marcoleta. Bakit? Ano po ba problema kay Marcoleta? Bakit ba mainit ang julo ng mga congressman? Tandaan ninyo, si Marcoleta inapi ito noon. Inapi ito noon, 'di ba? Sinipa siya dun sa mga komite na kung saan ginamit nila yung komite na yon para gipitin ng mga Duterte. Para hindi makasali at may pagtanggol ni Marcoleta ang katotohanan, tinanggal siya doon. Niyari siya doon sa mga komite na yon without informing him. Nako. This time, hawak niya ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Yun, panalo. This time, siya na ang pinuno na mag-iimbestiga sa Senado. Yun. Ano-ano po ba mga inaasahan nating imbestigahan niya? Number 1, yung di umano allegedly na Swiss account ba yun? O yung account daw ni George Garcia sa ibang bansa. Sino ho ba nagparatang din yan? Si Marcoleta. So therefore, si Marcoleta ang may alam ng katotohanan. Kasi siya nagparatang so siya may ebidensya. Siya ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. So, maiimbestigahan niya na yan. Di ba? Ang ganda. Kaya alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, maraming umaasa sa'yo. Taong bayan ang umaasa sa'yo. This is pananaw ko ito this is a make or break pagdating sa'yo. Honestly, I'm hoping and as far as I know, never kang natinag. Never kang bumaluktot. Even a lot of pressure. Remember, maraming galit dito because of the ABS-CBN. Di ba? Pero, nanindigan si Marcoleta. Kaya tuwan-tuwa tayo dito sa mamang to. Napaka-grabe ang paninindigan nito. This time, mas matindi. Sabi nga much is given, much is required. Ano ibig sabihin nun? More responsibility, more power, more mas ka dyan, mas aasahan ka ng taong bayan. Kaya isa sa inaasahan dyan, yung dayaan sa COMELEC. Una yan. Pangalawa, yung sinasabi mo, ito, favorite ko ito. Kasi, malupit ito. Favorite ko ito, yung pagdating sa bill ng kuryente. Pag nanakaw ng mga power supplier natin sa buong bansa. Yan ang isa sa mga pinangako ni Marcoleta. Pangalawa yan. Pangatlo, yung katiwalian na nangyari pagdating ho doon sa pagpapadala ni Pangulong Duterte. Senator Marcoleta, you know from your heart na binitbit ka ng mga Duterte, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, kaya inaasahan ka ng mga Duterte supporter. Do your promises o isakatuparan mo ang iyong ipinangako sa mga Duterte supporter. Kasi honestly, Senator Marcoleta, ako at yung iba nating mga kababayan, bitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Parang lang yun. Pakiramdam ko, kasi mismo nga si Kaufman, sinasabi ni Kaufman, di ba, na bakit hanggang ngayon di pa napapublish yung Senate hearing na yun. Parang sa akin ito'y pananaw ko lang naman. Parang ginamit lang niya talaga yung mga Duterte nun para ibuduli na naman yung ibang mga Duterte supporter. Sa bagay, nagpabudol naman sila uli. Okay lang yun. Hindi, okay lang naman yun kung medyo dalas-dalasan yung pambubudol sa mga Marcos. Bahala kayo, buhay nyo yan Hindi ko pwedeng pakialaman yan kung lagi na lang kayo nagpapabudol sa Marcos, problema nyo na yan. Di ba? Wala na akong dyan. Wala na akong, labas na ako dyan. Ginawa ko na ang lahat. Pati yung iba pang mga social media influencer, vlogger ng Duterte,
ginawa na namin ng lahat para wag kayo magpapaniwala dyan kay Amy Marcos. Nagpabudol pa rin kayo. Wala na tayong magagawa dyan. Re-respetuhin ko na lang yung desisyon ninyo. Pero, Senator Marcoleta, kami po nabitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Kaya sana, imbestigahan nyo pa ho ito. Lalong-lalo na yung naganap na circus dyan sa Rizal Memorial ni Torre. Umaasa kami iimbestigahan mo yan kasi, sandali, sino nagbayad ng Rizal Memorial? Gobyerno ba? O particular na tao? At kung sino mang particular na tao, tama ba yun? Kasi remember, bilang public official, bawal kang tumanggap ng kahit na ano. Whether in deeds, financial, bawal kang tumanggap. So, ibig bang sabihin ito, tumanggap si Torre na libre yung Rizal Memorial Stadium? Sino yun? Is this a state-sponsored event? Meron ba itong kaukulang tamang mga papel, dokumento? Ang makakasagot lang yan, si Torre. Ang makakasagot lang yan, DILG. Mantakin mo na doon yung sekretary. Luko-luko rin yung sekretary ng DILG. Mantakin mo, pinirmahan niya yung travel permit ni Baste kasi bilang DILG secretary. Alam niyang aalis wala sa Sunday si Baste. Way ahead of time alam na niya. And yet, pumunta pa rin siya doon. Magandang tanungin niya ni Marcoleta, Mr. Secretary, how come you sign a document and yet you were there? Are you fooling yourself or are you fooling us? Hindi, Senator Marcoleta, magandang itanong mo ito ha. Siyempre, yung ibang English mo, malupit ang English mo, abogado ka eh. Pero magandang tanungin yun, mantakin mo. Are you there as a circus? Are you there as a clown? You know from your heart that Baste is not there because pinirmahan niyo yung travel permit niya. How come you went there at magpalakpak-palakpak pa kayo doon? Are you fooling the Filipino people? Sino ang tumanggap ng gift? Kasi sabihin na natin, hindi pera yung tinanggap nila para marentahan yung Rizal. Don't tell me, sabi nung Rizal, hindi, libre na. Bakit? Bakit nagpalibre? Kailangan malaman yan ng taong bayan. Ang daming dapat alamin ni Senator Marcoleta kay Torre. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Ako, bilib ako kay Senator Marcoleta. Taas ang kamay ko dyan. Hanga ako dyan. Pero pag hindi niya nagawa itong mga sinasabi natin, maniwala kayo, it will be make or break sa inyo. Honestly kung sino man nakikinig sa inyo dyan na nasa paligid ni Senator Marcoleta, lalo ka na Katibina. Winanata si Katibina. Hindi, ito lang, this will be make or break kay Senator Marcoleta. If nagawa niya to, naku po, maniwala kayo. Maniwala kayo. Ang tindi ng future ni Marcoleta. Kasi, di ba sinasabi nga nila, si Marcoleta ang parang Miriam Defensor. Di ba? Kasi sa tapang, sa talino, sa galing. Akin more than eh. Kasi kahit pa paano, si Miriam, magaling, matalino. Pero, ewan ko for me, yung masasabi ko may paninindigan talagang matindi si Marcoleta. Para sa akin para sa akin to. Huwag kayo magagalit yung mga tagahanga ni Miriam Defensor. Pangalawa, mas nakaka-communicate si Marcoleta. Bakit? Kasi Tagalog, pag nagpaliwanag, napakalinaw. Ako, tagahanga ako nung kanyang programa dun sa isang istasyon. Talagang pag pinakinggan mo siya, ang tindi ng paliwanag niya, logic niya, talagang maiintindihan ng ordinaryong Pilipino. So, in a way,
may advantage siya compare kay Miriam. Kasi si Miriam, masyadong malalim. Matalino, magaling, may paninindigan. Ha? Not question yun. Kaya lang masyadong malalim. Sa sobrang lalim, minsan hindi na maintindihan. Unlike itong si Marcoleta, matalino, may paninindigan, magaling, pero nakukommunicate niya. So I think, Marcoleta is more somehow mas makaka-advance kay Senator Miriam. Okay? In that aspect. Not the greatness, it's more on how to communicate to people. So, sa akin, mas malayo ang mararating ni Marcoleta. Para sa akin po yun. Kaya lang, this will be make or break. Kasi ang taas ng expectation sa kanya ng tao ngayon eh. Ang taas talaga. Tapos naging Blue Ribbon Committee ka, head ka pa, chairman. Ang taas, lalong tumaas. Tapos pag hindi mo nagawa, maniwala kay sa akin, Senator Marcoleta, ikakabagsak niyo ho yun. Pero ako, optimistic ako pagdating kay Marcoleta. Kasi alam kong gagawin niya eh. Pero pag sakali lang hindi niya gawin, kunwari, halimbawa lang naman, halimbawa, pero I don't think mangyayari. Kunwari lang tupakin siya, kainin din siya ng sistema. Wala na. Wala na. Kasi ito na yun eh. Binigay na sa'yo yung baton ng kapangyarihan, tapos di mo ginamit, pagagalit sa'yo taong bayan yan. Pero pag ginamit mo, maniwala ka. Matindi ang kakahatnan mo, Senator Marcoleta. For sure. Taong bayan ang mag-aangat sa'yo. Kaya nga, alam mo, yung ginawa ni Chis Escudero, naggamitin si Marcoleta, naku po, lalong uminit ang tumbong ng mga congressman. Gago! Meron pa. Meron pa. Baka kala nyo doon nagtatapos. Meron pang panukalang batas na gustong gawin si Chis Escudero na tatamaan lahat ng congressman. Kung hindi man lahat, hindi naman pala lahat. Karamihan ng congressman tatamaan doon sa batas na gustong gawin ni Escudero. Talagang yung atake ni Escudero, yung labanan nila ni Tamba, ito si Tamba, ginagamit niya yung mga tao niya. Yung mga tagapagsalita niya, ginagamit niya. Hindi kaya dumirekta. Si Chis kaya. Lagay niya ba naman, sabihin ba naman niya yung impeachment? Wala na. Sabihin ba naman niya yung, ilagay ba naman niya si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon? Naku, yari lalo. Tas this time, meron pa siyang panukalang batas na yari ang mga kontratistang mga congressman. Lalong yari. Kaya sabi ko, mainit ito. Panoorin natin Ito muna. Isa-isahin natin tong balita na ito. Ito muna yung patungkol sa impeachment. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. So, dyan pa lang sa statement niyang yan, wala na, finish na. Wala na, finish na. Although, sabi niya nga, he will allow the Senate to vote. Pero bilang Senate President, kung ikaw nagsalita na ng ganyan, susunod na sigurado yung mga tao mo. Sinasabi niya nga dito, nagsalita ng Supreme Court, whether you like it or not, that is the law. Pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Nagets ninyo? Sino kaya yung congressman na yun? Sino kaya yun? Meron akong feeling Ito yung mukhang aso. Hindi, mukhang aso ba o mukhang kabayo?
Hindi, sinasabi kasi, yung una, wala pang desisyon ng Supreme Court. Di ba, meron nakalagay doon. Pagdating sa impeachment, the sole power reside on the senators or the Senate Court. Lahat ng kapangyarihan pagdating sa impeachment, eto linawin natin to. Kasi dito minimix ng mga gago yung mga gagong congressman. Pagdating sa impeachment, ang merong lamang katangi-tanging kapangyarihan ay ang Senado o yung Senate Court. Yun ang sabi. Ang sabi ngayon nitong congressman, hindi! Supreme Court ang merong final decision. Okay, after, lagyan natin dyan ng after 1 year, after 2 decades, biglang sabi ng Supreme Court, impeachment is unconstitutional. Sabay-sabi naman ng congressman, hindi! Nakadepende yan sa Senate. Same congressman yun. Una sa korte, nung ayaw niya yung desisyon ng korte, bigla niya sinabi, senator nang magdidesisyon. Sandali. Banat bay? Akala ko ba, lagi mong sinasabi sa channel mo na sole authority over the impeachment is the Senate. Why now that the Supreme Court is on the favoring side of the Duterte, bakit mo sinasabing Supreme Court ang dapat sundin? Ganito kasi yan. Ipapaliwanag ko. Pagdating sa lahat ng desisyon ng impeachment, senators ang masusunod. Okay, pagdating ng impeachment. Pero anong ginawa ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, the impeachment article passed by the Congress or the House of Representatives is unconstitutional. Therefore, there is no impeachment. So therefore, walang authority ang Senate. Kasi the Senate has the sole authority over the impeachment. The problem is that impeachment article sent by the Congress is unconstitutional. In other words, yung papel na yan, ito, halimbawa lamang, itong papel na to, halimbawa, itong papel na to, halimbawa ito ay impeachment article. Ang may kapangyarihan lang dito ay senador o Senate Court. Pero, nung pinasa ng Congress sa Senado, ang sinabi ng Supreme Court, wait, walang kwenta yung papel na yan. Yang papel na yan ay isa lamang plastic. Halimbawa, ito, plastic. Isa lamang plastic, hindi siya tunay na papel. Unconstitutional nga, ibig sabihin hindi impeachment article. Wala siya, plastic lang siya. Halimbawa, ito lang, plastic lang. Di ba? Halimbawa, plastic lang. Hindi siya impeachment. Ano ba ang authority ng Senate? Ang authority ng Senate, dito lang. Wala nga ito, plastic. So walang authority ang Senate, pakialaman nito kasi plastic nga Nagigets nyo? Ganon ang nangyari. Yan ang pinapaliwanag ngayon ni Chis Escudero. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that,
Maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. So from the beginning, wala. So hindi pwedeng magdesisyon ng Senate kasi wala silang pagdidesisyonan. Kasi nga, from the very start, from the beginning, that impeachment article is nothing but just a piece of paper. Iyan ang sinabi ng Supreme Court. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints. So, in other words, yung ginawa ng pag-convene ng Senate ay walang kwenta. Void. Nothing. Dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, humihirit na kagad yung babae na yun Gusto na kagad kontra yun Bakit? Ate, nasa payroll ba? Hindi, ako nagtatanong lang ako Nasa payroll ba ni Gusto mo na kagad kontra yung patapusin mo muna. Naka ng wewe sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Yan. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Yan. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction Sa tingin ko, mas madedemanda yung mga yun. Oo. Madedemanda yung pagkasumumpa sila dun. Para nilang directly hindi sinusunod ang batas. Remember, whatever the decision of the Supreme Court is the law. Hindi nila pwedeng gawin yon. So, ano sinasabing court dito? Wala. Safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court. At
dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. Nako, matindi itong tirada ni ano, talagang magagalit to dito si Tamba. Oh. Eto pakinggan natin itong bakit ko ba sinasabing si Tamba? Baka ako lang ang nagsasabi. Hindi, pakinggan ninyo. Oh. Bumelta si Senate President Chis Escudero sa lumabas na ulat na bilyon-bilyong piso umano ng pondo ang isiningit niya sa 2025 national budget. Git niya, Kamara ang pinagmulan umano ng paninira. Nako. Bagay na pinalagan naman ng Kamara. Nako. Saksi, si Mav Gonzales. Isang demolition job. Ganyan tinawag ni Senate President Chis Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Sa akin yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Ayan. Kanina niya pa tinatanong niya sa press ko na, sino ba nagsabi niyan? Again, bahagi ng PR job, PR campaign. Nako. So, hindi automatic yun. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing Kasi may bidyong lumabas na pinuntahan daw niya si Speaker. Bidyong lumabas. Pag tiningnan niyo yung video, tingnan niyo na lang sa bilyonaryo yun na channel. Pag tiningnan niyo yung video, halatang CCTV. Sino ang naglabas ng CCTV sa kamera? Your guess is good as mine. Oh shit, di ba? Galing yung English yung banat ba? Gago! Hindi, sino ang naglabas ng CCTV sa kamera? Don't tell me. Si mga senador, di ba? Sama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Nako, patay kayo dyan. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? Nako! Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit kami? Hindi ka bagay magpa-cute. Hindi, wag kang gumanyan ganyan. Wag kang umangas ng ganyan, te. Sa bagay, paligsahan kayo ni Yussi Claire, pero hindi bagay, te. Wag, itigil mo yung ganyan mo. Bakit kami? Hindi bagay, te. Pang maganda lang yung ganun. Criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan.
Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to... Binuksan na. Asan? Sabi lang dito, we will. Ibig sabihin, future. Future yun we will. Binuksan na ba talaga? Antayin natin. Wag kagad gano. Kayo naman, no? Sip-sip na sip-sip ang datingan eh. Civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee suportado. Hintayin natin. Puro na kayo pangarap lang yan eh. Huwag naman kagad. Kayo naman halatang halata. Puro pangarap lang yung mga pinagsasabi nila eh. Antayin muna natin talagang buksan in live. Ito ng ehekutibo ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Huwag ganon. Kayo naman, no? Pinalalabas ninyong masama si Escudero, eh. Ako, hindi ko kampihan si Escudero, ha? Hindi ko kursunada yan. Kahit yung jowa niya, hindi ko kursunada. Pero, maayos yung niya, yung kanyang mga sinasabi at sagot. So, ibig sabihin, mga kababayan, antayin natin yung totoo bang gagawin bubuksan. Ito pa, isa pang ginawa ni Escudero na kinagagalit siguro nito ng mga kongresista natin. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas. Conflict of interest o magkasulungat na interes. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Cheese Escudero matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang problema sa korupsyon. Ayon kay Senador Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga opisyal ng pamahalaan. Dali Escudero baka mamaya may kumalabit sa'yo Ituloy mo yan Hindi kasi mahirap, malay mo biglang may kumalabit. Masisira ang negosyo natin dyan. Brad, huwag ganyan. Hindi, ituloy niya. Pag talagang itinuloy niya ito, hahangaan natin ito. May mga ganitong klaseng panukala. Namangontrata sa gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Paliwanag pa ng tagapangulo ng Senado, gaya lang din ito ng pagbabawal sa isang opisyal ng pamahalaan na mag-practice ng kanyang propesyon. Katulad niya na isang abogado habang nagsisilbi siyang senador. Kaugnay ng naturang panukala laban sa korupsyon, hinihiling ni Senate President Francis Cheese Escudero na mapabilang ito sa priority bills at makasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ng batas na dapat unahing maipasa. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari ikonsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Ngunit paglilinaw ni Escudero, maaari pa naman itong pag-aralan kung may concern o advokasya ang isang miyembro. Aniya, susundin nila ang layunin at hangad ng sinumang senador na nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Gayunman, kung mga local bills lang naman anya ito, ay maaari na ring hayaan na lang kung ito naman ay no harm o no foul.
Sa ganitong paraan, mapadadalian niya ang kanilang pagpapasya ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayan. So ayan yung mga panukalang ni Escudero na sa tingin ko sapul ang kamera dito. Sapul ang mga kongresista natin dito. Kaya ganyan na nagiinit ang mga puwit niya mga yan. Mukhang kaya sa tingin ko lang naman kaya mukhang may katotohanan tong demolition job kay Escudero. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Ito ay matinding sagupaan na mangyayari. Daig pa nito yung circus ni Torre. Eto, pakinggan pa natin ha. Ito kasi medyo matindi ho ito. Hindi ko magets. Ha? Hindi ko magets kung bakit masyadong hipokrito po si Bongbong Marcos pagdating sa issue na to. Bakit kanyo? Kasi galit na galit siya at napasama pa sa kanyang sona yung sabong. Yung mga sabungerong nawawala. Para bagang concern na concern siya dito. Pero sa kabilang banda, wala siyang sinabi pagdating sa online gambling. So, sa madaling salita mga kababayan, ito'y isang piling pagsasawata ng gambling. Kasi kung talagang concern ka sa problema ng online gambling o yung sabong, mga namatay at nawala sa sabong, mga sasabong na yan, sa isabong na yan, di sana, agad-agad, sasabihin mo, mula ngayon, tulad ng ginawa mo last year, I will ban sabong, di ba? Di ba? Sana, sabong or online sugal. Pero bakit? Bakit tila hindi mo ito sinabi? Kasi nga po mga kababayan, baka naman, may tinatarget lang kayo. Panoorin natin to ha. Ito. Matapos ang pangako ng Pangulo sa SONA na pananagutin ng mga salarin, nagkaroon agad ng konkretong hakbang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sa State of the Nation address ni PBBM kahapon, kasama sa kanyang pangako ang pagresolba sa kaso ng missing sabungeros. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Ayan special mention. Palakpak todo naman si Secretary. Nako, di ba? Magtataka ka di ba? Magtataka ka talaga bakit special mention itong mga sabong na to. Pero sa online gambling, wala siyang sinabi. So, sandali. Hindi, eto isipin nyo lang na mabuti ito. Bakit ganun? Gagalit ka dito, sinasabi mong uhulihin natin, nire-resolve natin lahat ng problema pagdating dyan. Pero yung pinakaugat, hindi mo sinabing, pagbabawal na natin yan. So para bagang ang dating nito, tinatarget lang natin itong particular na issue na ito na alam natin na ididikit kay Atong Ang. Na alam natin yung witness si Atong Ang pinupuntirya. Na alam natin na si Atong Ang idinidikit nila kay Duterte. At alam natin na sinasabi nitong si Secretary Remulla ng DOJ na itong mga sabungero na to at yung war on drugs ay may kinaugnayan. Na alam natin, idinidikit na naman ito sa mga Duterte. Gago! Kaya nakakapagtaka ho mga kababayan itong issue na ito. Ito ay isang, alam na nating, piling hustisya. Alam mo, wala namang sumisigaw. Hindi nyo napapansin, doon sa SONA ni Marcos, wala namang sumisigaw pag tinatapat yung camera sa audience. Pero bakit may sumisigaw? Alam nyo mga kababayan?
Maniwala kayo sa hindi. Ako, galing ko dyan. Kasi, trabaho natin yan, yung audio man. Trabaho ko yan noon. Gumagawa ako ng audiobooks noon eh. Sa sound engineer ako sa mga audiobooks noon eh. Isa sa mga naging trabaho ko yan noon. Halatang may special effects na ginagamit dito. Yung effects ba, napipindot. Halimbawa, kunwari, magpapalakpakan yung tao, tapos nahaluan ng ganyan. Kahit walang bata, may maririnig kang bata. Dito, pag binidyo, tinapat doon sa tao, sumisigaw yung tao, pero wala kang makikitang, alam mo yun, sa audio may makikita ka sumisigaw, pero wala kang makikita sa taong sumisigaw. Di mo napapansin? Ay, matalas ang tenga ko dyan. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ngayong araw, opisyal nang sinampahan ng administrative charges ang 12 pulis na sangkot umano sa krimen. 3 ang may matataas na ranggo, sina Police Colonel Jacinto Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at 9 na non-commissioned police officers. 2 magkahiwalay na kaso ang dito wala tayong pakialam ha, hindi natin kilala ito mga pulis na ito. Sana lang, ito'y hindi bunga ng politika. Kasi doon pa lang sa tinig ni Secretary Remulla, mayroon na kagad politika eh. Doon sa, ito'y may kinaugnayan o maaaring ito'y parte ng war on drugs. Tayo na, layo, di ba? Kahit si Basti nagtaka eh. From Sabungero, naging war on drugs. Sana hindi ito, kasi baka mamaya, alam naman natin yung nangyari kay Grijaldo, di ba? Alam natin na pinulitika si Grijaldo, pinipilit siya magsalita. Nung hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte, ikinulong. Naalala niyo yun, si Grijaldo. Ako, again, hindi ko kilala ito yung mga pulis, hindi ko sinasabing ganito ang nangyari sa kanila, pero posibleng ito ang mangyari sa kanila. Kayo, idikit ninyo ito sa war on drugs ni Duterte. Pag hindi, kulong kayo. Maaari. Hindi ko sinasabing ganun ang ginawa nila ha, pero maaari din. Kasi ganun ang ginawa kay Grijaldo eh. Yun yung sinabi niya eh, na pinipilit siya ng 2 kongresista na idikit kay Duterte yung issue nung hindi siya sumunod, kinulong. So sana hindi ganun ito. Yun ang duda ko dito sa mga ganitong sabi ko, naku, sana naman walang politika ito kasi kawawa naman yung mga pulis kung may politika ito. Isipin nyo na mabuti hindi ko alam, pero I hope I'm wrong. I hope my thinking is wrong. Baka mamaya kasi ganun, patay, yari naman, kawawa naman yung mga tao. Di ba? Kasi ngayon, alam natin lahat ng hindi lumalaban sa Duterte, inuusig. Dati nga, ganito nung mga unang mga taon ni Marcos, ang lahat na sumusuporta kay Duterte, uusigin. Pero ngayong mga sumunod na panahon na, mas matindi na. Ang lahat ng hindi usigin si Duterte, uusigin. So you cannot stay in na neutral. Kailangan banatan mo Duterte or ikaw ang babanatan.